Hindi ko lang talaga mapigilan, hindi ko lang talaga kayang itago sa sarili ko. Yung pakiramdam ng hiya, pagkakasala at kalungkutan at walang laman na pag-ikot ng damdamin. Iyan ang pangunahing saksi ng Estado, dating au pair na si Juliana Perez Magalhaes, na ipinaliwanag sa hurado kung bakit nadudurog ang kanyang loob. Sa wakas ay umamin na siya laban kay Brendan Banfield na ngayon ay nililitis, inakusahan ng masalimuot na plano para patayin ang kanyang asawa sa tulong ng au pair ng kanilang pamilya. Ano ang eksaktong sinabi niya nang tanungin siya paano sinubok ng depensa ang kanyang kredibilidad? Dadalhin namin kayo sa courtroom drama at mamaya makakausap ang dating piskal ng kaso si Eric Klingen. Ito ang sidebar na inihahatid ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Sige, kailangan nating pag-usapan ang isang paglilitis na nagaganap sa Virginia na kinahuhumalingan ng buong bansa ngayong linggo. Ito ay isang bagay na siguradong alam mo. Ama mula suburb, di umano'y lihim na relasyon sa au pair ng pamilya at dobleng pagpatay gamit umano ang fetish website. Pinag-uusapan natin si Brendan Banfield, dating Internal Revenue Service, ahente na nililitis ngayon sa mabigat na pagpatay sa asawang si Christine at kay Joseph Ryan. Ayon sa mga piskal, ito ay isang planadong sabwatan na di umano'y ginawa ni na Banfield at au pair na si Juliana Perez Magalhaes. Ginamit ng peking online profile si Ryan para pumunta sa bahay. Akala niya consensual role-playing ang mangyayari. Ayon sa mga piskal, pinatay ni Banfield ang dalawa at ang tanging saksi raw ay ang au pair. Umamin na siya ng kasalanan sa kasong ito. Umamin ng kasalanan sa homicide bilang bahagi ng kasunduan sa estado. Pero masasabi bang kasunduan talaga ito? Malalaman ninyo ang mga susunod naming pag-uusapan mamaya at ngayong linggo. Tumestigo siya laban sa lalaking tinawag niyang kasintahan, kaya dadalhin namin kayo sa korte. Meron kaming dramatikong testimonya, kabilang na kung bakit niya sinabing nagpasya siyang tumestigo laban kay Brendan Banfield. Sa katunayan, pakinggan ninyo ito. Kaya ano talaga ang nagtulak sa'yo na magdesisyon na aamin ka sa kasong ito? Ang naisip ko ay ito ang tamang gawin. Sa tingin ko karapatan nating lahat na malaman ang nangyari. At hindi ko na talaga kayang itago, hindi ko na kayang sarilihin pa. Ang hiya, pagkakasala at kalungkutan. Walang laman na pamamaga. Kailangan kong sabihin ang depensa. Tinatarget nila ang kanyang kredibilidad at tinatawag siyang sinungaling na gumagawa ng kwento para iligtas ang sarili. At ito ay isang kaso na napakaraming mga recording, isang di umano'y inihandang crime scene, isang batang babae na ayon sa pulis ay nasa loob din ng bahay noong umagang iyon. At mamaya, gaya ng nabanggit ko kanina, makakasama natin ang isang tao na may kakaibang pananaw tungkol sa kaso ng prosekusyon. Isang dating miyembro ng prosecution team. Kaya manatili kayo sa amin dyan, magbibigay kami ng maraming konteksto. Pero paano nga ba tayo nakarating dito? Paano nauwi ang isang tahimik na umaga sa Virginia, sa cul-de-sac na ito sa pagkamatay ng dalawang tao at paglilitis sa isang empleyado ng gobyerno? Ayon sa pulisya, malayo na ang kwento sa una nilang nakita. Balikan natin ang Pebrero 24, 2023. Unang tawag sa siyam na isang-isang iniulat ang panloloob sa bahay. Sinabi ni Brendan Banfield, isang Internal Revenue Service ahente, sa mga dispatcher na binaril niya ang isang sumaksak sa kanyang asawa. Pagdating ng pulis, magulo ang eksena at sa bodycam nila nakatutok sila sa dalawang tao. Ang takot na anak ni Banfield at ang yaya nilang si Juliana Perez Magalhaes. Yan ang lalaking pumunta rito, okay? Pagkatapos nagsisigawan na ang dalawang lalaki, sabi niya, Parang bitawan mo na, pasensya, tinitingnan ko lang ginagawa niya. Hindi magaling ka naman. Sabi niya, hoy, bitawan mo na, bitawan mo na. oh, Yung kutsilyo o yung baril? Yung baril, sabi niya, wag, please, wag mong ibagsak yung kutsilyo. Sabi pa niya, tingnan mo, ikaw, hindi ko alam. Sinaksak niya siya, ibig kong sabihin, Pwede ba nila siyang barilin? Yun ang kwento niya, may di kilalang bigla ang atake at makabayang pamamaril. Ayon sa mga detective, may nakita silang butas, bakit walang sapilitang pagpasok? Paano siya naging sigurado nun? Ang pinakamalaking babala ay ang kanilang relasyon. Nadiskubre ng autoridad na sina Brendan Banfield at ang kanyang batang au pair ay palihim na may relasyon, hindi lang amo at empleyado.
Naging yaya siya ng mga Banfield noong 2021 pagsapit ng 2022 ayon sa taga-usig. Gusto na rin niyang mawala ng tuluyan ang kanyang asawa. Ayon sa ulat, sinabi niya sa au pair na hindi opsyon ang diborsyo at ayaw niyang magbahagi ng kustodya o pera para sa anak niyang babae. Doon daw nagsimula ang tinutukoy ng prosekusyon na digital na plano. Sinasabi nila na sina Banfield at Mogalhas ang gumamit ng work computer ni Christine para gumawa ng pekeng FetLife profile na nagpapanggap bilang siya. Ayon sa ulat, ilang linggo nilang hinanap ang taong mahihikayat sa marahas na rape fantasy roleplay. Isang taong papayag pumunta sa bahay ng di niya kilala kahit hindi pa sila nagkikita. Nahanap nila si Joseph Ryan, 39. Binigay ni Christine ang script kay Ryan sa mensahe at sinabing pumunta siya sa Pebrero 24. Hindi nakalak ang pinto. Matutulog ako, magdala ka ng kutsilyo at panali, huwag titigil kahit sumigaw ako. Ngayon, si Ryan na inakalang consensual ang eksena ng mga matatanda ay sumunod sa utos. Ayon sa pulisya, naghanda si Banfield. Binilhan ng baril ang au pair, dinala sa shooting range at nagpakabit ng soundproof na bintana. Sinuri niya ang paligid para sa mga security camera. Ayon sa mga autoridad, sa umaga ng ika-24 sinimulan na raw ang plano, ayon din sa kanila. Sabi ng pulisya, nagkunwaring papasok si Banfield pero naghintay lang siya sa McDonald's. Ang au pair ay naghintay sa kotse sa kalsada kasama ang 4 na taong gulang na anak ng mag-asawa. Pagdating ni Ryan at pagpasok sa bahay, tinawagan ni au pair si Banfield ayon sa pulisya. Agad siyang bumalik. Ayon sa investigador, pumasok sila sa basement, iniwan ang bata at umakyat sa master bedroom. At ang sumunod na nangyari ay mula sa bagong kwento ng au pair. Ikinukwento niya sa korte na si Banfield ang bumaril kay Ryan sa ulo. Habang nagmamakaawa si Christine, kinuha raw ni Banfield ang kutsilyo ni Ryan at sinaksak ng paulit-ulit ang kanyang asawa. Nang makita nilang buhay pa si Ryan, sinabi raw ni Banfield sa au pair, tapusin mo na siya bago niya binaril si Ryan sa dibdib. Pagkatapos tumawag sila sa siyam na ilang buwan ding pinanindigan ni Banfield ang kwento ng pag-atake sa bahay, tama. Paulit-ulit ang investigasyon. Oktubre 2023, inaresto at kinulong ng 1 taon ang au pair, kinasuhan ng pagpatay. Sa wakas, pumayag siya sa isang kasunduan. Siguro. Umamin siya ng kasalanan sa homicide dahil sa pagbaril kay Ryan. At kapalit nito, kailangan niyang magbigay ng testimonya laban kay Banfield. Ngayon, pinakamahalaga ang kanyang testimonya sa kaso ng prosekusyon. Ngayon, si Brendan Banfield ay nakaupo sa korte ng Fairfax at hindi umamin sa kasalanan. Giit ng depensa, asawa lang siyang nagtatanggol ng tahanan laban sa sumalakay na si Raulo. Ang au pair ay sinungaling na idinawit siya para iligtas ang sarili at nililitis ngayon sa 4 na bilang ng pagpatay at 1 bilang ng paggamit ng baril. Sa mabigat na krimen, maaari siyang makulong habang buhay na walang parol. Nang magsimula ang paglilitis, hindi ito naging tahimik. Ang kaso, tulad ng sinabi ng magkabilang panig, ay nakasalalay sa kredibilidad ni Magalhães, 25 anyos na Brazilian au pair, ang nag-iisang saksi sa mga pagpatay at kasalukuyang tumetestigo para sa prosekusyon. Para maintindihan ang kaso, pakinggan lang ang pambungad na pahayag kung saan inilatag ng prosekusyon ang kwento ng umano'y malamig na pagpaplano. Narito tayo ngayon dahil si Brendan Banfield ang nasa likod ko, ang pumatay kina Christine Banfield, ang kanyang asawa, at Joseph Ryan. Nagkakilala lang ang dalawang iyon dahil sa plano at sa buwatan ni Brendan Banfield. Si Christine, noong 2022 ay 37 taong gulang. Intensive care unit nurse siya sa Innova Fairfax. Kasama niyang kasal si Brendan, na noon ay 38 taong gulang at mayroon silang anak na babae na si Valerie, na 4 na taong gulang. Si Christine ay nagtatrabaho ng shifting, isa siyang nurse. Kung alam ninyo kung ano ang oras ng mga nurse, maaari siyang magtrabaho ng gabi. Hindi regular ang schedule, hindi ito sumusunod sa normal na 5 oras, kaya hindi pwedeng mag-daycare ng regular ang pamilya. Kaya kumuha sila ng au pair, si Juliana Perez Magalhães. Taga-Brazil siya, sumali siya sa pamilya noong 22 taong gulang. Siya ang nag-alaga habang wala si Brendan at abala si Christine sa pagiging nurse.
Nakatira ang pamilya sa Reston, Fairfax County. Sa 13,230 State Board K, maririnig mo ang address na yon, makikita mo ang mga larawan ng bahay, at magkakaroon ka ng pagkakataong maintindihan kung ano ang ayos ng bahay. Dahil mahalaga ito sa mga nangyari noong Pebrero 2023, balikan natin ang Agosto 2022 nang magsimula ang relasyon ni Brendan at Juliana. Sa simula, puro sex lang ito kapag nasa trabaho o natutulog si Christine, pero kalaunan ay nauwi rin ito sa isang relasyon. Nag-date sila, pumunta sa bar at club, sumayaw at nagromantikong pagbibisikleta. Pagsapit ng taglagas ng 2022, lubos na silang nagmamahalan at pinaplano na ang kanilang kinabukasan. Sa biyahe pa New York, inamin ni Brendan na gusto niyang mawala si Christine. Hindi niya pinipili ang diborsyo. Ayaw niyang mawala sa kanya ang kustodya ni Valerie. Ayaw niya ring makipagbahagi ng kustodya kay Valerie. Iniisip niyang masamang ina si Christine at gusto niya itong alisin. Napaniwala niya si Juliana, 22 na hindi taga-United States at nakatira sa bahay niya, na dapat nilang alisin si Christine. Pero lumaban din ng matindi ang depensa. Ang target nila, ang focus nila, ang kredibilidad ng au pair, pati na rin ang mismong investigasyon. Kaya ang pagpatay kay Christine Banfield ni Joe Ryan ay nangyari noong Pebrero 24, 2023. Ang pag-aresto kay Juliana Perez Magalhaes ay naganap noong Oktubre ng 2023. Halos isang taon pa siyang nakakulong bago niya ginawa ang mga pahayag. Buong suporta yan sa sinabi ng Commonwealth. At ginawa niya iyon dahil nagpa siya ang Commonwealth na bibigyan siya ng isang tiyak na bagay, bibigyan siya ng plea of guilty sa manslaughter na isang mas mababang kasong kasama sa kaso. Tiniyak na ang bilang ng kanyang pagkakabilanggo ay magsisimula matapos siyang magbigay ng testimonya ngayon, bukas o kailanman, at magalang kong iminumungkahi si Juliana Perez Magalhaes ang siyang susi sa lahat ng yon. Sa huli, ang ebidensya ang mahalaga, hindi kung ano ang sinasabi ko, hindi kung ano ang sinasabi ng Commonwealth. Pero sinasabi ko ito sa inyo para maging handa ang inyong pandinig. Makakakita kayo ng isang malungkot at nakakatakot na pangyayari para sa lahat ng sangkot. Walang pagtatalo doon, tulad ng sinabi ko, hindi kami nakikipagtalo. Wala kayong maririnig na pagtatalo tungkol sa relasyon ni Brendan Banfield at Juliana Perez Magalhaes. Pero marami pa kayong dapat tingnan, mga ginang at ginoo, at yan ang hinihiling ko sa inyo na gawin. Muli. Ang sentro ng kasong ito at paglilitis ay si Juliana Perez Magalhaes. Sa 2 araw sa witness stand, ibinahagi niya sa hurado ang tungkol sa planadong pagpatay at hinarap ang pagtatanong na gustong sirain ang kanyang kredibilidad. Unang nagsalita ang prosekusyon at inilahad ang umano'y plano para akitin si Joseph Ryan sa direct examination. Sino ang pumili kay Joe, Brendan, at sinabi ba niya kung bakit niya pinili si Joe matapos makipag-ugnayan sa kanya sa FetLife? Karamihan ay dahil pinaramdam ni Joe kay Brendan na may kumpiyansa siya na siya ang tamang tao para gumanap ang papel na kailangan nilang gampanan ng tao. Ibig sabihin nito ay maging agresibo, pigilan siya, pumunta sa bahay, magdala ng mga gamit at lahat ng iyon. At kayo ba ng akusado ay gumamit ng ibang paraan ng komunikasyon kay Joe, Ryan? O At anong uri ng komunikasyon yun? ito ba ay sa pamamagitan ng Telegram? At naroon ka ba nung ginawa ang Telegram account? O Sino ang gumawa ng Telegram account? Brendan? At paano niya iyon nagawa? Ginamit niya ang laptop niya sa anonymous na pahina at hawak niya ang cellphone niya noon. Dahil kailangan niya yon. Tumanggap ng tawag sa cellphone niya para makagawa siya ng account sa Telegram. Paano kayo ng akusado nagkausap kay Joe Ryan sa Telegram? Ganun niya inilarawan ang pag-akit sa lalaki hanggang kamatayan. Ano ang nangyari kay Cross?
Sinira ng depensa ang kredibilidad niya gamit ang sarili niyang pahayag mula sa kulungan bago ang plea. Oh, yun ang... Ito ang liham na isinulat mo noong Disyembre 8, 2023. Oh, At yun ay mga 2 buwan matapos kang maaresto dahil sa kasong ito. oh, sige. Kaya tinatawag kong pansin mo sa ang bahagi na naka-highlight. May tinanong ka ba? Pasensya na, nagbabasa ako. Pinapabasa ko sa'yo yon o nabasa mo na ba? Oo, nabasa ko na. Sige, yung dilaw na parte, pwede mo bang basahin, pakiusap? Oh. Ngayon na alam mo na ang tungkol sa panaklong, ibig kong sabihin, alam na nila noon pa. Saradong panaklong na hindi ako makikipagtulungan sa kanila. Wala akong magagawa, kaya hindi ko alam kung ano ang gagamitin nila. Ibig kong sabihin lahat ng meron sila at inuulit ko, hindi ko alam ang lahat. Pakiramdam ko panatilihin nila ako dito hanggang sa paglilitis na maaring tumagal ng buwan. Maraming teorya kung ano ang nangyari, na kami raw ang nagplano or hindi raw ako dapat nandoon at iba pa. Sige, sa liham na ito, na ikaw ang sumulat. Sinasabi dito na may isang tao mula sa Commonwealth na nakipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan laban kay Brendan. Tama ba yun? Hindi sila direktang nakipag-usap sa akin. Paano nila ipapaabot sa akin yun gamit ang abogado ko? Kagalang-galang na hukom gagawin ko po. Wala sila sa ebidensya, tinanggihan iyon. Paano nila sasabihin sa iyo? Sa pamamagitan ng aking abogado? Sige, at ito ay 2 buwan matapos kang maaresto at binigyan ka ba ng pagkakataon na umamin at makipagtulungan nung panahong iyon? Oo. Sige. At ano ang inaalok nila sa iyo nung panahong iyon? Noon sinabi ng abogado ko na may alok sila. Kapag nakipagtulungan ako, bibigyan nila ako ng Missy Mayor at makakalaya depende sa oras ng serbisyo ko. Sige, at ikaw, sa pagkakaintindi ko, sinabi ng abogado mo sa iyo yon at pagkatapos ay nagdesisyon ka tungkol doon. O at Ano ang naging desisyon mo? na ayaw ko naman. Kaya mo tinanggihan ang misdemeanor na alok O, batay sa nalaman mo? o, Sige, salamat. Sinabi niya na gusto nilang magsinungaling siya. Ikinukwento niya ngayon ang kwento nila para makalaya. Ang depensa ay direktang hamon sa hurado. Aling bersyon ng kwento ni Juliana Perez Magalhaes ang pinaniniwalaan mo? Saan patungo ang kasong ito? Tapos na ang testimonya ng oper, ngunit malayo pa ang katapusan. Marami pang forensic na saksi, digital na eksperto at investigador. Inaasahan silang tumestigo pero malinaw na sa hurado ang tunggalian. Isang detalyado at nakakatakot na kwento ng planadong pagpatay. Iyan ang akusasyon na ang kwento ay imbento ng isang saksi na pinalitan ang testimonya kapalit ng kalayaan. Ngayon gusto kong gawin ang isang bagay na kakaiba. Gusto kong ipakilala ang isang tao na konektado sa kasong ito. Isang tao na bahagi ng prosekusyon, isang taong makakapagbigay sa atin ng panloob na pananaw tungkol sa kasong ito. Si konteksto ay dating piskal sa kasong ito. Pero bago yon, may sasabihin muna ako sa iyo. Si Eric Klingen ang orihinal na pangunahing piskal sa kasong ito. Ngunit nabanggit siya dahil sa pag-inom sa pampublikong lugar noong nakaraang taon. Pero sasabihin ko sa iyo, ito ay isang paratang na kalaunan ay ibinaba. Sige, ibinasura ang mga kaso pero siya ay tinanggal sa kaso. Gayon pa man. Ngayon ipakilala na natin siya. Ngayon kasama ko si Eric Klingen, dating Deputy Commonwealth Attorney at pangunahing taga-usig sa kasong ito mula Fairfax County, Virginia. Salamat sa oras na ibinigay para pag-usapan ito, lalo na ngayong mainit ito sa balita. Sa tingin ko nakakalito para sa iba, pati na rin noong una ko itong nakita, kung ano talaga ang pangunahing teorya dito. Parang ano ang motibo. Tama? Kaya ang motibo ay may 2 taong sangkot dito, sina Brendan Banfield, Juliana Perez Magalhaes. Sa madaling salita, siya ang dating kapareha. Nagkagusto siya sa kanya, nagkagusto rin siya sa kanya. Nagsimula silang magkaroon ng relasyon noong Agosto ng 2022 at hindi lang ito basta-basta sexual na ugnayan, lalong lumalim at lumalim ang kanilang relasyon. Nagpasya si Brendan na gusto niyang alisin si Christine, hindi opsyon ng diborsyo. Minsan dito, minsan sa iba nangyayari yan. Magastos ang diborsyo, ilalantad lahat ng baho mo.
Nagpasya siyang lutasin ang problema sa pamamagitan ng tuluyang pag-aalis sa kanya. Iyon ang naging plano. Mapapasa kanya ang bata, bahay, insurance sa buhay, at iba pang pera. Gusto niya ang lahat pati si Juliana at akala niya makakalusot siya. Paano naman siya? Parang umamin siya. Curious ako kung bakit sa tingin mo siya umamin at ano ang motibo niya. Sige, sasabihin ko, simula nung sinimulan ko ang kasong ito, isa sa mga pangunahing iniisip namin ay mapapapabor namin siya sa amin at nagawa nga namin yon paulit-ulit. Nagbigay kami ng pahiwatig sa kanyang abogado para pag-usapan, posibleng pumabor laban kay Brendan at sabihin ang totoong nangyari. Habang nangyayari yon, kausap niya sa telepono ang pamilya niya at may abogadong nagbibigay ng payo sa kanya. Tingnan mo, kahit bumaril ka ng tao, kung marinig ng hurado ang paliwanag, maaring makita itong depensa at may pag-asa kang mapawalang sala, baka homicide lang ang kaso mo. Sa Virginia, hurado ang nagtatakda ng sentensya kaya baka naawa sila kahit napatunayang nagkasala siya ng homicide. Kaya yon ang tinutukoy ng kanyang abogadong tagapagtanggol at kaya nagkaroon siya ng kumpiyansa. Nang natanggap namin ang indictment noong Setyembre, 2 buwan bago ang paglilitis niya sa Nobyembre 2024 nagbago ang lahat para sa kanya. Naging mag-isa siya, nawalan ng kumpiyansa, na-depress at wala nang masasandalan o magbibigay ng lakas ng loob sa kanya. At napagtanto rin niya na isa sa kanilang dalawa ay posibleng makipag-ayos. Sa puntong iyon, tapos na ang laro. Ayaw niyang siya ang masisi o maisakripisyo, kaya nagpasya siyang tama na at gusto niyang magsabi ng totoo. May isang bagay na palaging binabanggit sa iba't ibang media at sa tingin ko mahalagang linawin natin ito ng buo dito sa iyong programa. Ibig kong sabihin, nandun ako mismo nung naganap ang pag-amin. Walang plea agreement si Juliana na nagsasabing pagkatapos ng kasong ito, siya ay makakalaya. Walang kasunduan tungkol sa kanyang sentensya. Merong recommendation na iniharap ng Commonwealth pero hindi iyon obligado sundin ng hukom. Kaya mahalagang malaman na maaari pa rin siyang makulong ng hanggang 10 taon dahil sa kasong manslaughter sa Virginia. Ano man ang mangyari, malinaw na kung mapunta sa isang direction ang mga bagay, magkakaroon ng argumento at pag-uusap. Sa ngayon, wala pang napagkasundo ang sentensya sa kaso. Mahalagang punto yan. Sa madaling salita, kahit ano pa ang paniwalaan ng prosekusyon sa huli, kung nagsabi siya ng totoo o hindi, wala silang ipinangakong anuman sa kanya. Hindi pa sa puntong ito. Wala, at maaring magbago yan at hindi ko alam kung magbabago nga. Ngayon, tumetestigo siya sa paglilitis na ito. Kilala kita, pati si Eric. May limitasyon kang magsalita dahil sa dati mong posisyon. Pinapanood mo ba ang paglilitis? O, may paunang opinyon ka ba sa nakikita mo ngayon? Oo, masasabi ko ito sa'yo. Naglalatag sila ng kaso, ang Commonwealth ang opisina ng taga-usig, mabilis nilang inilalatag ang kaso. Nagulat ako sa bilis ng kilos nila, pero naiintindihan ko dahil may marami nang napagkasunduang ebidensya. Kaya hindi na nila kailangang dumaan sa maraming proseso na kadalasan ay kailangang pagdaanan. Habang mabilis nilang ginagawa ang proseso, medyo nakakagulat yon para sa akin. Meron ding iba pang mga bagay na maaari nilang bigyang diin kaugnay ng ebidensyang inilabas nila. Sa tingin ko, tinatago nila ang mga argumento nila para sa closing arguments. Minsan, ganun din ang ginagawa mo, di ba? Isinasabit mo lang ang mga larawan sa kwarto at hindi mo pa ito inilalarawan hanggat hindi mo pa kailangan. Hinihintay mo munang mag-isip ang hurado tapos sa closing arguments mo ipapaliwanag ang bawat larawan. Mas mainam na ang hurado mismo ang makaugnay sa mga bagay-bagay kaysa ikaw ang magsabi kung paano ito uugnayin. Kapag sila na ang konektado, kanila na yon at yun ang gusto mo. Magandang punto. Habang pinapanood mo ang kaso at inilalatag ng prosekusyon ang mga ebidensya, iniisip mo rin kung ano ang itutugon ng depensa. Ano sa tingin mo ang pinakamalalaking hamon para sa prosekusyon sa ganitong kaso? Sa tingin ko, pinakamalaking hamon ng prosecution ngayon ay kung magpapatotoo si Brendan.
Paano siya haharapin sa cross-examination hindi natin alam ang version niya, di ba? Ibig kong sabihin, hindi natin alam lang natin kung ano ang pinaniniwalaan nating nangyari sa kwartong iyon. Pero sa parehong panahon, hindi pa natin nakita kung gaano siya ka-emotional at kung paano siya makakakonekta sa hurado. Hindi natin alam kung kakayanin niyang sumalang sa cross-examination, lalaban ba siya o posible ito? Magiging mahina ang kanyang tono at magpapakita siya ng pagiging mahinhin at maamo na hindi kailanman paniniwalaan ng hurado na kaya niyang gawin ang ganitong bagay. Mahirap kapag may ganitong kaso, di mo alam kung magsasalita ang akusado at paano ito paghahandaan. Masaklap man, kailangan mo pa ring paghandaan. Ginugugol mo ang gabi mo sa paggawa ng cross-examination dahil alam mong araw-araw kang nasa korte, pero sa huli, hindi naman siya tumestigo. Mas mabuti talagang paghandaan iyon, kaya iyon ang pangunahing hamon nila. Palagay ko, hamon din sa kanila ang hulaan ang gagawin ng dating asawa at depensa kahit hindi siya tumestigo. Ano ang depensa rito? Talaga bang si Christina, ang ina ng batang ito sa bahay na ito, sa relasyong pampamilya na ito, ay paniniwalaan ng hurado iyon? Talaga bang siya ay parang si Dr. Jekyll at Ginoong Hyde na klase ng tao? At maganda talagang tanong yan. Kung iyan ang talagang ilalabas ng depensa, kasabay nito, maaring ang depensa ay, sa tingin ko nabanggit nila ito sa pambungad na pahayag, pati Commonwealth. Pero pwede nilang iwasan ito at tumuon na lang sa makatwirang pagdududa. May mga problema sa investigasyong ito. Narito ang mga kapintasan at ipapakita ko sa inyo. Hindi nila napatunayan ang kaso nila. Kung dun ka dadaan, hindi na kailangang tumestigo ang kliyente pero hurado ang magdedesisyon. Eric, maganda ang mga legal na punto mong nababanggit para maintindihan ng mga manonood habang tuloy ang paglilitis. Pero may isang bagay na dapat tandaan at minsan nakakalimutan ito. Sa mga ganitong kaso, ang biktima ang mahalaga, tama ba? Bilang isang taga-usig, marami ka bang natutunan tungkol kay Christine? Ibig kong sabihin, ano ang mga natutunan mo tungkol sa kanya? Ano ang dapat malaman ng mga tao tungkol sa kanya? Hindi lang ito tungkol sa oper na kaso at kontrobersya. May namatay kaya mapapaisip ka rin kay Christine. Ano ang dapat nating malaman tungkol sa kanya? Sa pagkakaintindi ko, hindi ako pwedeng magsalita ng marami tungkol sa ebidensya. Wala yan sa ebidensya ng kasong ito, pero lahat ng palatandaan base sa mga litrato at sa mga ebidensyang nailabas na hanggang ngayon. Isa siyang mabuting ina, isa siyang asawang mukhang masunurin, at alam mo, inalagaan niya ang kanyang pamilya. Isa siyang nurse, nagbibigay ng kalusugan at buhay sa iba. Ibig kong sabihin, nangangailangan iyon ng isang natatanging ugali sa sarili nito at kahit sinong nurse. At ganun nga siya, isa siyang magandang tao. At lalo pang pinapalala nito ang trahedya ng lahat ng ito. Lubos ang pakikiramay ko sa pamilya mula pa nung simula ng aking pagtatrabaho sa kasong ito. At paano naman si Jose? Well, si Joe rin, maniwala ka o hindi, isang napaka-relax na tao. Hindi siya ang taong ipinapakita sa ilang mga litrato na nakita ko na ginamit ng media. May isang litrato niya na sa tingin ko ay talagang sumasalamin sa kanya ayon sa aking pananaw at palagay na pinakamaganda. May litrato siya na may asong nakapatong sa balikat at dinidila ng pisngi niya. Kailangan kong sabihin sa'yo, kung hindi yan kay Joe, ewan ko na, si Joe Ryan yan, alam mo. Wala na akong masyadong masasabi pa bukod sa dalawang ito, mga individual. Hindi naman kailangan na talagang nakakatakot na napasok nila ang sarili nila sa isang situation or kahit papaano ay natagpuan nila ang sarili nila sa ganoong situation. Tulad ng sabi ko, trahedya talaga iyon para sa kanila base sa kung sino sila. Eric, bago ko tapusin, gusto kong bigyan ka ng pagkakataon dahil gusto kita. Kung meron kang gustong ibahagi tungkol sa mga dahilan kung bakit ka umalis sa kasong ito, gusto kong bigyan ka ng pagkakataon dito sa platapormang ito na pag-usapan ito. Salamat dyan, Jesse.
Sa puntong ito, ang masasabi ko ay hindi ako umalis sa kasong ito, kaya masasabi kong hindi ako umalis sa kasong ito. At sa tingin ko, bilang isang abogado ka rin, ang masasabi ko siguro ay mahigit 2 taon na akong kasama sa kasong ito. Alam nating lahat ang kasabihang sinasabi ng abogado at hukom, ayos lang na ikaw ang humawak ng kaso ko basta huwag mo lang talunin. At ganyan ang nararamdaman ko tungkol sa takbo ng mga bagay ngayon. Maayos ang lahat, maganda ang ginagawa nila at umaasa akong matatapos nila ito ng maayos. Eric Klingen. Pinahahalagahan ko yan, nirerespeto ko yan, naintindihan mo? Salamat sa pagbibigay ng oras para linawin pa ang mga bagay na kaya mong ipaliwanag. Sa kasong ito na alam mo maraming nanonood at interesado kaya salamat at laging ko itong pinahahalagahan. Salamat, Jesse. Mag-ingat at maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Sidebar. Paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, at Spotify o saan man kayo nakikinig ng podcast at sundan ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber hanggang sa susunod.